Yes naman. po, sir. Okay, so start na tayo na since 3 o'clock na naman and nandito na naman halos lahat, no? So habol na lang yung iba if a-attend pa sila, no? So our topic for this day would be Introduction to Numerical Analysis. Ano? So what will be our learning objective for this topic? Ano? So at the end of this module, it is expected that the students will be able to define and recognize the difference between numerical method and analytical method. So number two, familiarize themselves with error and error analysis. For number three, we need to be able to understand the concept of significant figures. So lahat naman siguro familiar na sa significant figures. Ano? Familiar na ba kayo sa significant figures? Yes po, sir. So ito, parang review lang to sa inyo. So for number 4, differentiate between accuracy and precision. So differentiation lang to. So proceed tayo sa what is numerical methods. So ano nga ba pag sinabi natin ang numerical methods? So numerical methods, it is a technique used in the formulation of mathematical problems so that they can be solved with arithmetic operation. So what do we say when we heard the word arithmetic operation? Ano ba yung arithmetic operation na tinatawag natin? Ang arithmetic operation, it is a branch of mathematics that involves the study of numbers. Also, it is the study of operation of numbers that are useful in all the other branches of mathematics. It involves addition, subtraction, multiplication, division, and many more. So, yun yung arithmetic operation. So, what is numerical method pa? It is a way to solve complex problems, no? Wait lang, may nagjo-join. Yan. So, it is a way to solve complex problems, no? Which often has no analytical solution. Yan. It is a way to solve complex problem with no analytical solution. So, numerical method is also an approximation of the output of numerical problem. So, lagi niyong tatandaan, ang numerical method is an approximation. Lagi yung approximation. So, punta tayo sa next slide. Ano naman ang pagkakaiba ng numerical method sa analytical method? When we say numerical method, sabi nga natin kanina, ang definition ng numerical method is approximation of the exact solution. While sa analytical method naman, exact solution siya. Ano? Yun. Sa numerical method, approximation siya. Pagdating naman sa analytical method, eksakto lang. So, yun yung malaking difference ng dalawa. Next, in the absence of analytical solution, a numerical solution is used to find the approximate answer. So, dito pumapasok yung pagde-derive ng formula. What do we say when deriving a formula? Ibig sabihin, tayo yung hahanap ng formula kung paano masosolve to. Using derivation, integration, yun, mga ganun. Or pagga-graphing, yun. Pagdating naman sa analytical method, they have a structured set of rules used to answer a particular problem. When we say rules, meron na nakaset na rule. Example nito is PEMDAS. Ang PEMDAS, ah, alam naman lahat siguro ng PEMDAS, may rules na yan, rules na. Susundin na lang. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. So, yun yung rule ng pagsagot ng mga problem. Using the rules of PEMDAS. So, ganun yung sa analytical method. Meron nang nakaset na rules. Pagdating naman sa numerical method, very tedious siya due to large number of computation. Meaning, katulad dito sa baba, kapag in-square root natin ang 36.01, it is approximately lang ha, hindi siya equal, approximately equal to 6.00083 and so on. Mahaba pa yan. Kung ika-calculator natin, tuloy-tuloy pa yan. So, yun. Again, approximation ang numerical method. Laging tatandaan,
Numerical method is an approximation. Okay? Samantalang sa analytical method naman, it is a fast and simple calculations lang. Katulad dito sa example na to. Square root of 36 is equal to 6. Yun na. Tapos na. Eksakto. Exact solution. Doon na natapos. Another example. Hello. Nawala pala. Hello po, sir. Wala po kayo. Nawala nga. So, saan tayo nawala? Sorry may problem lang sa internet connection dito sa faculty. Dun po sa after ng square root of 36. Ay, ang layo na. Sige, balik tayo doon. Nawala pala ako. Square root of 36. So, balik tayo. Hindi ko alam na nawala ako. So, yun So, ang analytical method, inuulit ko, fast, simple calculation lang So, this is another example, square root ng 121, which is equal to 11. So, simple lang. Mabilis na pagka-calculate lang Ganon yung analytical method. Mga 2 plus 2 equals 4. Analytical method yun. Pagdating sa numerical method again, ito ay complicated answers, no? May mga approximation tayo. Kasi ito, square root of 36.01, tuloy-tuloy yan. Okay? Ganun yung pagkakaiba ng numerical method sa analytical method. Example pa is square root of 7. Type nyo square root of 7 sa calculator, tuloy-tuloy pa rin yan. So, any questions ba sa pagkakaiba ng numerical method and analytical? Gets Wala naman? naman po, sir. Sige, proceed tayo sa next slide. So, ways to solve again mathematical problems in pre-computer era. So, paano ba nagsosolve ang mga tao dati nung wala pang mga programs na computer, wala pang readily available softwares. So, dati, gumagamit sila ng exact or analytical methods for simple problems. So, gumagamit din sila ng graphical methods. Ito, mga graphical method. And they use early calculators used to implement low-level numerical methods lang. So, low level lang yung kaya ng calculator na to. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, ang calculator naman natin, di ba, makikita natin ang dami ng functions. Pwede na tayong mag-convert using our calculators. Meron na din diyang mga Euler's number, apply, di ba? Scientific notations. Iba na yung level ng na-reach ng calculator natin sa panahon ngayon compare dati. So, itong babaeng ito, familiar ba kayo? She is Katherine Johnson, working at NASA. Familiar ba kayo sa kanya?
So Yes she po. is, sige. Napanood niyo na ba yung Hidden Figures? Yung movie na Hidden Figures? Napanood niyo na? Hindi pa po. Hindi po po, sir. Hindi pa. Sa kanya Hindi pa naka-base po. yung story. Kung may time kayo, pwede niyo panoodin. Maganda yung movie na yon, yung Hidden Figures. Pinapakita doon na ang mga human calculators, mga babae na taga-solve lang sa NASA, sila ang calculator doon sa NASA. Wala pang computer program. Manual silang nagsosolve. Yan. Hidden Figures yung title ng movie. If may time kayo, panoodin nyo. Maganda yan. So during that time, as I've said, they are using human calculators, such as Katherine Johnson. So manual siya nagsosolve ng trajectory na ipapadala sa space na tao, yung mga spaceship nila, manual. Manual niya sinosolve. She's using either graphical methods or more complicated formulas, by deriving. So ganun kalulupit yung mga sinauna dati. Sa ulo nila, may kodigo pa. Ayan, kita natin, ganun kalupit yung mga tao dati. Actually, nung nagkaroon na ng computer program ang NASA, yung mga astronauts, hindi pa rin nagtitiwala sa program ng computer. Tinatanong pa rin talaga nila si Katherine Johnson kung tama ba yung na-compute ng program. Ganon kulupit si Katherine Johnson. Sa kanya pa nagtatanong kung tama ba yung na-compute ng computer. Ganon kalulupit. So, ano yung pagkakaiba ng three phases of engineering problem solving ng pre-computer at sa computer era? So dito, sa figure A natin na to, makikita natin yung three phases ng pre-computer era. So sa formulation, kapag magpo-formulate tayo, fundamental laws are explained briefly. So briefly lang, mabilisan na explanation lang. Bakit? Kasi pagdating natin sa solution, ito ang pinaka time consuming. Time consuming ang solution. Kailangan pag nagsosolve ng sinauna, elaborate, at ang ginagamit pa ay often complicated method. Kaya sa solution sila masyado nag-focus. It should be tractable. So once na pagdating nila sa interpretation, ayun nga, in-depth analysis. From the word in-depth, in great detail dapat yung analysis. So sa solution, pagdating natin sa interpretation, pag may nakuha ng sagot at nakita natin na mali, kailangan pagtingin natin sa solution, tractable, kita agad kung saan. Bakit tayo nagkamali? Ganun. Kailangan step by step sa solution, pinapakita. Kahit simpleng substitution lang, kailangan elaborated yan. Kasi pagdating dito, need natin is tamang sagot agad. Kasi limited time lang yan eh. Pagdating natin sa computer era, which is our era na, nasa computer era na tayo eh. Sa formulation, in-depth exposition of relationship of problem to fundamental law. Ibig sabihin, hindi lang isa ang makikita natin, kundi marami ng existing formulas. Pipili na lang tayo kung paano masosolve. Meron kasing problem, kunyari, isang problem. Meron dong tatlong ways para solve kung paano. Pipili na lang. Pagdating naman sa solution, ayan easy to use computer method. Ibig sabihin, meron na tayong readily use available na program. Example nito, kapag kunyari, nag-i-internet tayo, we have a problem in deriving. Kunyari, what is the derivative of ganito? I-search lang natin sa Google, derivative calculator. May lalabas ng derivative calculator. I-type lang natin yung problem. Lalabas na din yung solution. Lalabas na yung sagot doon. Step by step pa nga nandun kung paano nakuha. So, ganun nakadali ngayon sa panahon natin. I-type lang natin, integral
calculator, may lalabas na rin sa Google. Type natin doon yung problem, lalabas na yung sagot. Ipapakita pa yung step by step. So, ganun na kadali. Easy to use computer method na sa panahon natin ngayon. For interpretation naman, kasi nga, ease of calculation parang i-input lang natin dun sa computer or sa calculator na ginagamit natin, nakukuha natin agad ang sagot. So, marami na tayong time para aralin kung paano nakuha yung sagot. This it allows holistic thoughts and intuition to develop, meaning doon sa step by step na makikita natin na pinakita, kunyari ni derivative calculator, since may step by step na rin doon, makikita natin kung meron bang way para mas madali ma-solve itong problem na to. Mai-study natin yung solution. Kasi tapos na agad Tinype lang naman natin, lumabas na agad yung step by step. Pwede tayong makapaghanap ng solution dun sa step by step kung may mas madali ba. May system sensitivity and behavior can be studied. Yan yung sinasabi ko na maaaral mo talaga yung step by step. Pwede kang makagawa ng sarili mong formula. So, ganun lang kadali ngayon sa ating era. In the computer era. Samantalang dati, complicated method. So, next tayo. So, why study numerical method? As problem-solving tools, numerical methods are undoubtedly one of the most powerful tools available today. So, ganun kahalaga ang numerical method. It is one of the most powerful tools available today in solving problems. So, as you pursue your career in the future, you will come across commercially available computer programs. So, sabihin natin, graduate na kayo. Kunyari, nakapag-board exam na kayo, So, syempre, kapag-board na, hahanap na tayong trabaho. Yung iba sa inyo, gusto sa company. Merong mga company na merong available computer programs or yung tinatawag natin na in-house software. Meron na silang sarili nilang program na may taga-compute na calculator. Kunyari sa isang company, kunyari si company A, magtatayo ng tangke kasi gusto ni client ng short tank or tangke. So ito na ngayon si contractor, since sa company nila may readily available computer program na naman or in-house application, in-house software. Ang kailangan mo lang naman doon is yung details na lang ng tangke. Kunyari, example ng details is anong dimension ng tangke. So tatanungin mo lang si client kung ano bang gusto mong dimensions, length, height, width ni tangke. Mga ganon. Ano bang mga ilalagay mo sa tangkeng yan? May pressure ba? Ganon. Itatanong mo lang yung details. Pagdating naman sa kumpanya, since nasa iyo na yung details, i-input mo lang dun sa readily available computer program or in-house application. Ita-type mo lang dun. Tapos ilalabas na agad ng program na yon yung sagot. Kung anong strength na materials ang kailangan mo, kung anong steel ba ang kailangan. Yan. Ganon yung commercially available computer programs. Padali na. Pag nakagraduate ka, may company na, may in-house application na agad kung mag-a-apply kayo doon sa industrial company. So next, many problems cannot be solved using readily available computer programs. So syempre, hindi naman lahat ng kumpanya may readily available computer programs. So syempre, kailangan natin mano-mano alam din kung paano mag-solve. Hindi tayo dapat naasa sa in-house application, sa mga calculator. Dapat alam din natin yung pinaka-basic kung saan nagsimula yun. Kasi paano na lang kung wala nga naman yun. Hindi wala. Hindi natin alam. So we need to be able to solve the problems manually din. So numerical methods are an efficient vehicle for learning to use computers. Bakit? Bakit siya vehicle for learning to use computers? Kasi dito, pwede kang makagawa ng program. Yun nga yung sinasabi ko, mga in-house application ng company, pinrogram lang naman yan
na ganitong kunyari si PEMDAS ilalagay mo sa Excel or kaya naman si interpolation ilalagay mo sa Excel, ganun. Pinoprogram mo na ganito ang lalabas. Bago ka naman kasi makapag-program, dapat alam mo yung step by step. So it is a vehicle for learning to use computers. And it will strengthen your understanding of mathematics. So yun yung kahalagahan ng numerical methods. So, basics, mathematical model. A formulation or equation that expresses the essential features of a physical system or process in mathematical terms. In a very general sense, ganito siya nire-represent. So, dependent variable is equal to function of independent variable multiplied by parameters and multiplied by forcing function. So what do we say what is dependent variable? A dependent variable is a characteristic that shows the behavior or state of the system. So ano yung system na tinatawag natin? The system is a body or region that is being studied. So kung kunwari cellphone, pinatak natin sa ere, di ba babagsak yan pababa. Ano yung inaaral natin dyan? Di ba yung cellphone? So yan yung tinatawag na system. Ibagsak natin siya. Ang hinahanap what is the final velocity when the cellphone hits the ground. Di ka? So yung cellphone pa rin yung hinahanapan ng final velocity. O kaya naman siguro ang tanong, how long does it take to get to the bottom? So time pa rin ng cellphone yung hinahanapan. So yun yung system. The body or region being studied. Pagdating naman sa independent variable, it indicates the dimension such as time and space. So kapag involved na si time and space, we can say that it is the independent variable. Okay? So basta may time and space, independent variable. So pagdating naman sa parameters, it is the reflective of the system's property or composition. So mamaya, explain ko to kung ano ba yung property or composition. So what is forcing function? Forcing functions are external influence acting upon the system. Yung external influence acting upon the system, the body, or the region being studied. So, tingnan natin dito. Ito, mathematical model example. Let's use force equals mass times acceleration. So, dito yung system? Ang system dito, kunyari again is, sabihin natin ulit, si cellphone. Kunyari si cellphone uli yung system natin. So, pinatak natin. Pinatak natin. Kapag pinatak ang cellphone, ano yung umaapekto sa kanya? Bakit siya bumabagsak? It is due to gravity. Gravity yung nagpapabagsak sa kanya. Where gravity is the acceleration. So, acceleration is the dependent variable reflecting the system's behavior. Kasi nga, due to gravity, umabagsak yung cellphone. So, nire-reflect niya yung system's behavior. Gets ba? Okay ba tayo doon? Okay. So, force. From the word itself, force is the forcing function. Force na nga siya Di forcing function na siya. Okay. Pino-force na May force na naganap. Dito naman tayo sa mass. What is mass? It is the parameter representing a property of the system. So, bakit tinasabing ang mass yung nagre-represent a property of a cellphone? Kasi, kunyari, ilagay lang natin yung cellphone sa Kunyari na lang cellphone yan. Sorry na sa drawing. Kunyari, ipatong lang natin yung cellphone sa table. May mass naman siya Hindi na nagbabago yung mass niya. Kunyari, yung cellphone natin, 2 kilograms. Patong natin sa table, 2 kilograms pa rin siya. Ipatak man natin sa ere or higagis, 2 kilograms pa rin siya. Hindi nagbabago. May property na bigat yung cellphone. Iba naman ang mass sa weight, di ka?
ang mass, hindi nagbabago. It represents a property of the system. Kaya mass ang parameter. Ano? So, any questions ba dito? Wala ba? Wala Okay tayo? Wala naman po, sir. None po, sir. Okay, so proceed tayo, no? So, acceleration is equal to force over mass na equivalent din siya sa velocity over time. Ano? So, we could say this is also equal to derivative of velocity over derivative of time. Nakita ko lang to kasi may gusto akong ipakita sa inyo mamaya eh. Ano? Dito sa next slide natin. Yan, properties of mathematical models. It describes a natural process or system in mathematical terms. It represents an idealization and simplification of reality. Finally, it yields reproducible results and consequently can be used for the predictive purposes. So ito, sa example na to, sa tingin nyo ba related siya dito? Yes, related siya. Ano? Paano natin nakuha itong formula na to? Ano? Paano? Sa tingin nyo? Kasi using derivative and integration. Diyan na pumapasok yung pag-formulate ng paggagawa ng formula mo using derivative and integration. So, hindi na naman natin itatakil yon. Kasi, ito na yun eh. Na-derive na eh. Existing formula na to. So, tandaan nyo na lang to. Ano? Pinadali na. Binigay na sa atin. Ito pala is negative. Negative yan ha. Ito. Okay? So, papakita ko lang sa inyo na kung paano nakuha ito. Hindi ko papakita lahat, pero siguro yung paano lang nakuha yung mga variable na to. Ano? Paano lumabas yan. Okay? So, force is equal to mass times acceleration, di ba? We can also say that force is equal to force downward plus force upward. Ano? So, ano ba yung force downward? Ano yung umaapekto dito pag downward force? Ang umaapekto dyan is gravity. Ano? Ipatak mo yung cellphone, due to gravity, pumapatak. Ano? So, we can say that force downward is mass times gravity. Due to gravity, yung downward force. Ano? Ano naman tong force upward? Siya yung resistance. Ano? Kung kunwari, papel yung pinatak natin, hindi naman siya diretsong babagsak, tiga. Nag-i-sway-sway yan. Kasi may air resistance or yung tinatawag natin na drag coefficient. Ano? Which is C. Multiply by velocity. So, ito yung formula ng force upward. So, ang unit ng drag coefficient is kilogram per second. Ano? Tapos velocity, meters per second. So, pag pinag-multiply yan, makukuha natin is kilogram meters. So, saan to equal? Thermodynamics, saan equal yan? Diba? Newton. So, ano ba ang Newton? It is a unit of force. So, we could say that this is a force. Ano? Yung drag coefficient times velocity, it is the force upward. Okay? Now, so, ang mangyayari dito, anong sign ni CV? Ha? Ano sign ni CV? Negative. Bakit negative? Kasi si downward force natin, pababa, siya ay resistance. Ano? Lumalaban. Nilalabanan niya yung downward force. So, upward siya. So, ibig sabihin, siya ay negative. Ano? Kaya, minus CV. So, saan equal ang force? Yan.
Diba? Mass times acceleration. So, napalabas na natin to, GM at C. Diba? So, paano pa yung iba? Saan ba equal ang acceleration? Dun nga sa sinabi ko, walang space eh. Sorry ha, walang space. Mass is equal to derivative of velocity, derivative ng time. Ano? Which is equal to mg minus cv. So, anong rule natin kapag nag-integrate? Pinagsasama natin yung same variables, no? Itong dv at v. So, kapag nag-integrate tayo, cross multiply dv over mg minus cv equals cross multiply 1 over m yung dt magiging 1 over dt magiging dt na kasi nag-cross multiply. Ano? So, ito siya. Yan siya ha. So, i-integrate natin. Ano? Okay pa ba? Nakakahabol pa ba? No questions pa naman so far? Wala naman. So, proceed pa tayo, no? So, ito, integrate. How will we integrate this? So, we will let y. Nakapag-integral na naman kayo, di ba? So, review lang to, no? Huwag kayong maglala, hindi naman natin ito tatapusin. Papakita ko lang na napapalabas natin si GM, ito, yan, ano? So, let y be equal to mg minus cv. Para lang familiar kayo na itong F equals MA is relative dito, ano, sa formula na to. Negative to. Ano? So, let y be equals to mg minus cv. So, i-derive natin, dy is equal to, this is constant, so 0 siya, minus c dv. Ano? So, dv is equal to negative dy over c. Multiplying both sides by negative 1 over c. Ano? So, dumating tayo dito. So, substituting the values dito natin, purahin ko muna ha, para may space. Substituting lang. Ano, integral ng dy, negative dy over c times y. Kasi nga nag-let y equals mg minus cv tayo. Is equal to 1 over m integral ng dt. Ano? So, integrating this, ilalabas si constant sa integral sign. We have 1 negative 1 over c integral ng dy over y, which is equal to 1 over m integral ng dt. Ano? So, paano ini-integrate to? Negative 1 over c is equal to, saan to equal? ln of y. Ano? Which is equal to, integrate natin to, 1 over m t. Ano? So, what is y equal to? Sabi nga natin kanina, let y be equal to mg minus cv. Ano? So, substitute lang natin dito, tapos i-cross multiply natin. Multiplying both sides by negative c. We will have a n ng y. Palitan na natin si y ng mg minus cv equal to negative c over m t. Ano? Negative to ha. May negative dapat dito.
Yan. Ano? So, paano mawawala tong ln? By multiplying both sides by Euler's number. Ano? So, yun. Cancel, makukuha. Yun, no? Nakuha natin to. Gets ba? So, related tong force is equal to mass times acceleration dito sa formula na to. Mahaba pa yan, di na natin tapusin kasi kukulangin tayo sa oras. Ano? Kasi pinakita ko lang na related siya. Okay tayo doon? Hindi naman natin yan isasama sa exam. Ano? So, next tayo, ano? So, significant figures. Familiar naman kayo dyan. Review lang to. The concept of significant figures or digit has been developed to formally designate the reliability of a numerical value. Ano? The significant digits of a number are those that can be used with confidence. They correspond to a number of certain digit plus one estimated digit. So, saan natin ginagamit sa significant figures sa numerical method? Saan natin ginagamit? Dito. Numerical methods yield approximate result. Again, approximation. Ano? So, estimated values lang. Approximately equal to lang. Ano? Hindi siya eksakto. So, we must therefore develop a criteria to specify how confident we are in our approximate result. Ano? So, bibigyan natin ng significant figures lang. Kung kunyari, kunyari lang si 3.14, si pi, 3.1415, and so on yan, ano? Ay, sorry. And so on. Ano, mahaba pa yan eh, wala yung katapusan. Kung gagamitin natin siya ng significant figures, anong ginagamit natin sa kanya? Di ba? Tatlong significant figures lang, which is 3.14. Ano? Minsan niya, ang ginagamit pa natin is 3.14, 1416. Ano? Nila-round off natin pag ginagamit natin sa formula. Ano? Kapag manual ang ating pagsasolve. Sa calculator kasi, meron lang pi. Pero kung manually tayo, ito lang yung ginagamit natin, di ba? Hindi na yung buo. Hindi na tong mahabang to, no? So, ganun yung paggamit ng significant figures sa numerical method. Lalagyan lang natin ng limit. Nira-round off natin. Yan. Example dito sa weighing scale na to. Makikita natin, ito yung linyang to, no? Hindi naman siya tapat na tapat dito sa line na to, diga? Ano? So, ito ay 50. So, ito ay 60. Paano natin to binabasa sa weighing scale? Diba? O, 50, 50, 52, 54, 56, 58. Ano? Yung linya is 58, pero hindi naman siya tumapat eh. Ano? Pero ang basa natin, 58. Ano? Nag-approximately equal lang tayo. So, yun. Ganun yung parang significant figures sa numerical method. We are giving a limited or rounded off numbers. Ano? Okay tayo doon? So, next slide Yes tayo. po, sir. So, rules for significant figures. We have 8 rules. So, again, rule number 1, all non-zero numbers are significant. So, all non-zero. Ibig sabihin, basta hindi siya zero, significant na siya. No? So, katulad nito, 33.2. Lahat naman sila hindi zero. Ano? So, lahat sila significant figure. Bilangin lang natin. 1, 2, 3. O, tatlo, significant figure niya. Okay? So, that is rule number 1. Pagdating naman sa rule number 2, between two non-zero digits are significant. Ano? Ibig sabihin, example dito, basta yung 0 ay nasa gitna ng non-zero digit, considered na siya as significant figure. Okay? So, example 20,051. Sa tingin nyo, ilan yung significant figures dito? Ilan? Or
Ay, wala kang sagot. 5 po. Yan, tama. Kasi both of these zero is between a non-zero digit number. Okay, so basta nasa gitna ng Five non-zero po. digit. Okay. So basta nasa gitna ng non-zero digit, considered na siya as significant figure. Sa example na to, 5 significant figures. So proceed tayo sa rule number 3. Leading zeros are not significant. So meaning, sa may decimal, kapag leading zero, yan, katulad nila, hindi sila considered as significant. So sa example na to, dalawa lang yung significant figures. Itong zero na to na nasa unahan nila, we will call it as placeholder. They are nothing more than a placeholder lang. So dito sa example na to, 0.0032, imbis na 5 significant figures, dalawa lang kasi leading zeros to. Placeholder lang. Yun yung rule number 3. Okay. Pagdating naman sa number 4, trailing zeros to the right of the decimal are significant. So decimal, to the right of the decimal are significant. So trailing zeros dito, yan, considered as significant basta may decimal. Okay? So kung kunyari ang sample natin is 920.00. Ilan yung significant figure natin dito? 5 po, sir. 5 po. Okay, 5 pa rin, 5 pa din. Basta may decimal. So tingnan nyo lang lagi if may decimal yung given na digit. So nakadepende sa decimal ang magiging value ni 0 kung significant ba siya or hindi. So next, may questions ba kayo sa rules ng significant figures ng 1 to 4? Wala. So proceed tayo sa rule numbers 5 to 8. And if pala may questions kayo, huwag kayong mahihiya ha. You can raise your hand or just simply speak na lang. Excuse me sir, may tanong po. Huwag kayo mahihiyang magtanong. Or kung mabilis ako, sabihin nyo. Pwede naman natin balikan at ma-explain ko pa uli sa inyo nang maiintindihan nyo. So, again, rule number 5 na tayo. Trailing zeros in a whole number with decimal. Yan, with decimal shown are significant. So, again, laging yung titingnan yung number kung may decimal or wala. Kasi once na may decimal, 0 is considered as significant figure. Basta trailing ha. Yung sumusunod sa non-zero digit. Yun ang ibig sabihin ng trailing. Yung sumunod. So, titingnan nyo lagi kung may decimal ba or wala. Once na wala yung decimal, then pumapasok yung rule number 6 natin. So, sa rule number 6, a whole number with no decimal shown, yan, are not significant. So, again, ito yung ginamit na example. Ang pagkakaiba lang, nawala si decimal. Since nawala yung decimal, 0 na, 0 is not considered as significant figure anymore. So, pag inalis natin si decimal, ito ay hindi na considered as significant figure. Okay? So, kailangan talaga para ma-consider siya na significant is may decimal. Ayan, sa example na to, 540, but there is no decimal. There are only 2 significant figures. So, number 7, rule number 7, exact numbers have an infinite number. Infinite numbers of significant figures. What do we mean by infinite number of significant figures? Kunyari ito, si 1 meter na to. Siya ay 1 significant figure, Pero equal siya dito sa 1.00, which is 3 significant figures. Equal din siya dito.
which is 5 significant figures. Equal din siya dito, which is kung ilan man yan na significant figure. So that is the meaning of an infinite number of significant figures. So dapat exact numbers. Okay? Dito tayo sa rule number 8. For a number in scientific notation, yan, pumapasok na scientific notation. Ano ba yung scientific notation? Yan yung laging natawag natin na n times 10 to the power of. Naka-raise to ha, hindi yan 10x. Naka-raise yan to the power of x. Ano? Yan yung scientific notation. Sinasabi sa rule 8, all digits comprising n are significant by the first rule. Ano? While 10 and x are not significant. So, hindi na natin to pakikialaman. Hindi na natin yan titingnan. Ito lang ang titingnan natin. Si n lang. So, sa example na to, which is is 5.02 times 10 to the 4th power. Again, scientific notation, rule number 8. Hindi na natin to titingnan. Ito lang ang titingnan natin. Ano? Applying rules 1 to 6. So, all non-zero digit is significant. Tapos, ang 0 between a non-zero digit. So, significant din to. We can say that this has 3 significant figures. Okay? So, gets ba? Okay tayo sa rules 1 to 8 ng significant figures. Wala bang tanong doon? Yes Wala? po, sir. Okay po. Okay. So, proceed tayo. Yan. Example number 1.1. Calculate the answer to one significant figure. Anong ibig sabihin nung ika-calculate natin sa one significant? So, example, ito. 0.00715 divided by 0.0000715. We will have approximately equal to 104.895 and so on. Ano? Pero ang nasabi sa tanong, calculate only one significant figure. So, paano natin makukuha yung one significant figure lang? Ito, 104 point, ano pa yan, 4.895 and so on. So, ira-round off natin. Ano? Rounding off na kung saan approximately, again, approximately equal siya. Ni-round off natin siya sa using rule number 8. Ginamitan natin ang scientific notation. 1 times 10 to the power of 2. Di ba malapit naman siya dito? Ano? Ni-round off lang natin. At ilan yung significant figure dito? Isa lang, diga. Kasi ito lang naman yung tinitingnan sa scientific notation. According to rule 8, ito lang yung titingnan mo, yung n. So, may isa pang sagot dito. Sino makakapagbigay ng isa pang sagot dito na one significant figure lang ang sagot? Sa tingin nyo, ano yung sagot pa na isa pa na pwede? Bukod sa 1 times 10 to the power of 2. Anyone? 100 po. Yun. Tama yun. 100. 100 as long as walang decimal. Ano? Hindi natin lalagyan. Para consider itong dalawa na to na not significant. So, 100. Pero once na nilagyan nyo ng decimal, tatlo na yung significant. So, mali na siya. Ano? Huwag nyo lalagyan ng decimal kapag one significant figure. So, ganun lang. Ano? So, next example tayo. Calculate the answer to 3 significant figures. Again, yun uli yung problem. Yun uli yung sagot. Ang hinahanap naman natin is 3 significant figure. So dito, para makonsider natin, makuha natin yung tatlong significant, round off lang natin ito. Ano? Which is 105. Approximately equal siya sa 105. Ano? Malapit. So ganun lang. Kapag nagka-calculate the answer to something significant figures. So state the number, sa mga stating the numbers of significant figures, yan, itong example na dalawa.
we will be applying rules 1 to 8. Titingnan lang natin. Kanyari dito, itong 0, nasa gitna naman siya ng non-zero digit, so considered as significant na to. Ito, ganun din. Considered as non-significant na rin. So, bibilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it has 6 significant figures. Pagdating naman dito sa next example, 67.030. Again, may period, may decimal tayo dito. So, all trailing zeros is considered to be significant. Tapos ito, nasa gitna pa ng non-zero digit. So, talagang considered na to as significant figure. So, sa example na to, it has 5 significant figures. Okay. So, proceed tayo sa accuracy and precision. So, what is the difference between accuracy and precision? So, accuracy refers to how closely a computed or measured value agrees with the true value. Meaning, kailangan para maging accurate ka, malapit ka doon sa sagot. Kunyari, may exam tayo. Student A, student B, student C. Kunyari, may question, may problem. Ang sagot ni student A, kunyari, 98.1. Ito naman, kunyari, ang sagot niya is 98.9. Ito naman, kunyari, 98.5. Ang tamang sagot is 98.3. Hindi man nila nakuha ang tamang sagot, pero malapit. So, yun yung tinatawag na accurate. Accurate sila. Okay? Sa precision naman, kunyari, ganun pa rin, student A, B, and C. Kunyari, ang tunay na sagot pa rin is 98.3. Ang sagot lang ni A. Ayan. Kunyari, ang sagot ni A is, sabihin natin, 78.1. Ang sagot ni B is 78.9. Sagot ni C is 78.5. Malayo na sa true value, Pero yung sagot nila, magkakalapit. So, sila ay precise. Since ito naman ay magkakalapit din, sila dito sa unang example, precise din siya. So, pwede nating sabihin to as accurate and precise. Okay? Dito naman, it is not accurate but it is precise. So, ganun. Okay tayo doon. Difference ng accuracy at precision. Okay? So, proceed na tayo sa sa figure. Yan, katulad yan. Sa figure A, kunyari nasa shooting range tayo, binabaril natin yung target. May mga sala-sala, tapos magkakalayo pa ang mga baril mo. So, you are not precise and you are also not accurate enough. You're inaccurate and imprecise. So, yan yung figure A. Ay, kunyari, nakapag-practice ka na. Nakapag-practice ka na sa shooting range. Nag-second try ka. Tumama lahat sa target. Ang target, meaning target, ay itong mismong target na to. Tumama lahat, pero hindi naman magkakalapit. So, you are accurate, but you are not precise. Accurate and imprecise nga. Kumaga, O kunyari, nag-practice ka ulit. Tumama lahat sa target. Pero yung pinaka-target mo talaga, imbis na itong buong ito, is yung bullseye lang. Yung pinaka-target mo. Malayo. Pero tumama naman sa target. You are precise, but you are not accurate enough to hit the bullseye. So, yun yung figure C. Ngayon, expert marksman ka na. Tumama na halos lahat malapit sa halos lahat malapit sa bullseye. You are now accurate and precise. So, yun. Yun yung accurate and precise. Alam na yung difference ng accurate at precise. Wala nang questions doon. Okay? Wala na po, sir. Ano yan?
Wala na? O sige, proceed na tayo, no? Next slide tayo. Error definitions. Numerical errors arise from the use of approximation to represent exact mathematical operations and quantities. So, bakit tayo nagkakaroon ng error sa numerical methods? Bakit? Kasi nga, ang sagot natin is puro approximate lang. So, magkakaroon talaga ng error. Hindi 100% tama yung sagot natin. Malapit lang. Kasi nag-approximate lang tayo. So, there are two major forms of numerical errors. We have the round-off error and the truncation error. So, anong pagkakaiba ng round-off error tsaka ng truncation error? Excuse me. So, sa round-off error, i-type natin yung pi sa calculator. Di ba ang pi, hindi natin talaga masusulat yan eh. Kasi walang katapusan yan, di ba? Pero once na in-input natin sa calculator at tinignan ang sagot, ang nilalabas lang ni calculator is 3.1415926554. So, ito lang yung lumalabas sa calculator. Ibig sabihin, si calculator nag-round off na ng kanya hanggang dito. Okay? So, yun yung round off error. Hindi napapakita lahat ng value. So, truncation error naman. Ano naman yung truncation error? Kunyari itong pi. Dito na tayo ha. Truncation error na tayo. Kunyari itong pi. Kunyari ang value ni pi is hanggang dito lang sa 4 na to. Kunyari lang yan. Ang truncation error, di ba kapag nagsosolve naman tayo manually, kunyari sa school, pag ginagamit ang pi, is 3.14 lang. Minsan 3.14, 16 pa, no? Pero wag na natin isama yung 16. Okay, 3.14. Ba yan yung malimit natin binibigay na value ni pi? So, ang truncation error is the discrepancy. Yun yung discrepancy introduced by the fact that the numerical methods may employ approximation to represent exact mathematical operation and quantity, meaning discrepancy. I-minus mo lang to 0.0.0159264. Ito yung truncation error. Okay? Gets na kung anong pagkakaiba ng round-off error sa truncation error. Again, yung truncation error, yung difference ng true value sa ginagamit na value. Okay? So, proceed tayo. Yan, may formula na. So, for both types, the relationship between the exact or true or result and the approximation can be formulated as true value equals approximation plus error. Dito naman sa problem naman na binibigay na naman si true value si approximation. Approximate nga so tayo yung nagbibigay. Ina-approximate natin yung sukat. Kumbaga yung sukat, dimension, yun. So malimit, ang hinahanap lang is error, the true error. Which is equal to true value minus approximation. Transposing approximation minus approximation. So yun yung hinahanap, true error. To consider the magnitude of error naman, yan, percent relative error is equal to true error over true value times 100%. Okay? So, example number 1.2 tayo. Suppose that you have a task of measuring the length of a bridge and a rivet and come up with, from this word, come up with, meaning, nag-approximate ka. So, nag-approximate ka na ang length ng bridge is 9,999 centimeters and for the rivet naman is 9 centimeters. So, approximation ni bridge, approximation ni rivet.
if the true values, yan, binigay naman, true values ni bridge, which is equal to 10,000 centimeters, and true value ni rivet is 10 centimeters, compute the true error. So, ano yung formula ng true error? Formula for true error is equal to true value minus approximation value. So, sa true error ni bridge, minus lang natin yung dalawa, which is true value minus approximation value. So, 10,000 minus 9,999, meron tayong true error ni bridge na 1 cm. Ano? Pagdating naman sa true error ni rivet, 10 minus 9, which is equal to 1 centimeter. Ano? So, ganun lang yung pag-compute ng true error. Pagdating naman sa true percent relative error for each case. So, again, conclusion sa true percent relative error is true error over true value times 100%. So, ano nga ulit? Dito na tayo sa letter B, ha? First, true error over true value times 100%. Ano? So getting the percent relative error for the bridge, substitute lang natin yung nakuha nating true error, which is 1 centimeter over true value ni bridge, which is 10,000 centimeters. Meron tong times 100%, we will be getting the value of 0.01%. So, ito yung percent relative error ni bridge. Pagdating naman sa rivet, ganun lang ulit. 1 centimeter lang, divided by 10, since 10 ang true value, times 100, we will have the value of 10%. Ano? So, ganun lang yung pagkuha ng true error tsaka ng true percent relative error. So, yan yun. Oh. Okay? Malinaw tayo doon? Any questions ba? Wala naman po. Okay. So, ito yung last slide natin. Approximate error. The percent approximate error is equal to approximate error divided by approximate value times 100%. So for iterative process, so what do you mean by iterative process? Ito yung may, kunyari, inuulit na step. Bumabalik ka sa step na yon. So ito maa-apply to sa roots of equation sa bisection method. Bracketing method rather. Yan. So sa next topic na natin i-discuss kung ano ba yung iterative process. So ganito lang yung pag-compute niya. So current approximation times minus previous approximation divided by current approximation. So ganun lang. May current tayo na nangyari, merong previous pang nangyari. So parang 2 beses ka nag-approximate. Unang approximation, kunyari malayo pa sa sagot talaga. So may panabago kang approximation. Mas malapit sa tunay na sagot. So yung ganun yung iterative process. May naunang approximate, may sumunod na approximate na mas malapit. So ito, next topic na lang natin i-discuss. So, yun lang. May questions ba kayo regarding sa ating topic, sa ating introduction to numerical analysis or numerical method? May questions ba? Wala naman po, sir. So, kung wala na, class dismiss na. You can leave our Google Meet na, So, thank you for